taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may kilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. May ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Ayan, sobrang busy. I know late na. Ngayon lang tayo nakapag-video ulit. And nag-trending nga ito yung regarding sa church, no? Sa Dream Life Church yata ito. And itong nagsasalita si Pastora, kasi wala na yung video deleted. Pati yung account yata na neutral.page is deleted na. Pakita ko lang din yung isa niyang video na nag-preach siya. Sabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam niyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Okay, sige. Pag-usapan natin. Siguro number one, bigyan muna natin ng context. So the way nakita nyo yung video is, ito ay malamang kakilala nila, no? Na siguro dating miyembro na pinaparinggan. Parang ito was a general experience na gustong ipaalala ni Pastora doon sa mga naging miyembro, former member siguro ng kanyang church. Number two, what was the intention? Kung ang intention ay para mapanumbalik ulit yung mga former member na yon by the way of this ganitong pag-call out sa kanila sa social media, it was really distasteful and utterly disrespectful. No? Unfair. Lumaki ako sa born-again Christian din na church. And yung ginawa, kasi parang nagiging borderline judgmental na no? Nakalimutan yata ni Pastora na ang role ng church or bilang pastor is the word itself, nagpapastol, di ba? Ikaw yung nag-guide doon sa mga tupa. At baka nakalimutan din ni Pastora na syempre tao lang din ang dinidil niya lang sa lahat. At yung tao na yon, hindi religion kasi yung pinaka-main Alam mo yung sinasabi nga nila, yung relationship. Kaya kahit nasaan church ka pa, ang nurture mo dapat, yung relationship mo with the Lord. Tapos yung last part, yung parang nagki-click-click sila ng camera, parang nasa face mo lahat, di ba? Parang they're exposing the person, yan, wala yan, walang ganun. Walang ano yung sinasabi, walang excuses. Alam niyo, parang it was a reminiscent nung, sa Passion of the Christ, di ba? Yung parang mga citizen doon kung paano nila i-condemn si Jesus Christ. Ipako sa krus. Parang gano'n lahat. Nagsisigawan, nasa mukha mo lahat, kino-condemn ka. Doon naman sa pangalawang video kung saan sinasabi ni Pastora na royalty ka. So yan yung level mo ngayon, hindi ka na dapat pumapatol doon sa hindi mo naman ka level. That's the plain it as it is. At ang nakaka-disappoint doon yung part na kung mahirap ka usap, kung hindi marunong magsulat at magbasa. So pinag-uusapan doon ni Pastora, syempre, yung magiging partner mo in life, 'di ba? Girlfriend, boyfriend, asawa, wife, husband. Pero still, kung babalikan mo yung Bible, 'di ba? Ang laging kasama ni Jesus Christ is mga leproso, walang kakayahan sa buhay, may sakit. Yung mga less privileged, 'di ba? I mean, sa Bible ba wala ako naalala sa Bible na considering Jesus Christ is a royalty, na nakipaghalubilot na tutuwa si Jesus Christ doon sa mga palasyo ng hari at doon siya nakikipag-inuman, doon siya nakikipagtawanan kasi yun ang level niya. Kung yun ang ituturo pala ni Pastora sa kanyang mga member, dapat yata matchmaker siya, hindi siya nagpastora. Diba, sa akin kasi personally, yun yung pinaka-main point mo as a pastor, as a pastol ng mga tupa. Diba, you will nurture how to have a good relationship with Jesus Christ and God. And of course, to extend that relationship sa mga taong nakakasama mo sa buhay. Pamilya, kaibigan, katrabaho, kahit sino pa yan. Yun lang naman, first and foremost, relationship with the Lord.